Kahit delikado, nagbabakasakali ang isang grupo ng mga sibilyang naipit sa bakbakan na lumikas lalo't isa nilang kasama ang tinamaan ng ligaw na bala. At sa unang pagkakataon naman, inamin ng AFP na teroristang ISIS ang kasama ng Maute na umatake sa Marawi. Nakatutok si Cedric Castillo. Sa lumipas na 24 oras, nakabaon pa rin sa kanang hita ni Marjun ang isang ligaw na bala. Kahapon, habang sunod-sunod ang laglag ng bomba ng militar sa sentro ng Marawi kung saan nagkukubli ang Maute Group, tinamaan ang nagtatagong si Marjun. Bigla lang pumutok yung dito ko, akala ko dito yung tumama. Tinignan ko, nagtulo mo yung dugo. Tapos pag tayo ko na, collapse pa nga ako. Kaya nagpasya ang grupo niya na isugal na ang buhay para makalayo. Habang sinusuyod ang sentro ng Marawi, nakapanlulumo raw ang kanyang mga nakita. Nagalatag sila kay hindi ba sila nakuha doon. Yung iba wala na, kinain na ng mga ulod. Sobrang baho. Maute siguro. Kay naka-uniform pa sila na yung mga uniform lang na itim. Ayon sa Crisis Management Committee, lampas 200 survivors ang na-rescue ngayong araw. Marami pa ang naghihintay na masagip. Sa patuloy pa ring opensiba ng militar, walang tigil ang pag-engage ng mga Maute sniper. Nakakonvoy ang aming team sa mga tangke ng Army nang pigilan kami ng isang squad para kumubli. Ilang saglit daw kasi bago dumaan doon ang convoy, pumilantik sa kaharap na gusali ang hinihinalang bala ng sniper. Meron pumutok kanina, dyan lang yung bala. Saan po tumama? Dyan tumama yung bala. Diyan lang, pagtawid mo kalsada, sir. Narinig din lang doon. Sa puntong ito, sunod-sunod na ang pagsabog ng kanyon at bomba. Sa press conference ng Western Mindanao Command, sinabi ng AFP na malaking tanong kung paano nakapasok ang mga dayuhang terorista bago pumutok ang gulo. Tingin nila, dahan-dahang nakapaghanda ang kalaban dahil may mga kamag-anak at taga-suporta. This is an organized rebellion using Marawi as their territory. And they used the Tabligh Convention from May 18 to 20 to get inside. Hindi bababa sa 10 hanggang 15 naman ang hawak ng militar at pulis na nahuli sa Mapandi, Marawi. Sa inilunsad namang recovery operation, nabawi ng PNP SAF ang V-150 Commando o fire support vehicle nito na naipit sa bakbakan. Ito raw ang sasakyang unang dineploy para i-secure ang Kapitolyo pero hinarang ng Maute. Sa gitna naman ng dumaraming evacuee, namigay ng relief goods ang GMA Kapuso Foundation sa mga evacuation center sa Pantar, Lanao del Norte at Taguluan, Misamis Oriental. Mula rito sa Marawi City, Cedric Castillo, nakatutok, 24 oras.